Pilcoa, kaya naghati sila sa lane nung papunta ng Pilcoa at papunta ng Fairview. Dalawang lane po yung mga sasakyan na papunta ng Fairview at papunta naman ng Pilcoa. Bahagi po yan ng mga preparasyon at paghahanda pa rin para sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw nito. 15,000 policemen ang nakadeploy po para po dito sa zona ng Pangulo. Samantala, ayon naman po sa AFP-NCR Command ay may 700 sundalo ang ipinakalat nila sa paligid ng Batasan Pamasa, although hindi sila naka full alert status. Ito po para pagbibigay lamang kasama lang sa gagawin nilang pagtulong para sa matiyak na magiging maayos ang mga mangyayaring rally at kilos protesta ngayong araw na ito. So, yung nakikita ho ninyo ngayong police ay first line of defense, syempre doon po sa may Sandigan Bayan at all the way doon sa may Batasan Pamasa ay may nakakalat din silang pulisya dahil yung mga magrarally po ay papayagan lamang kung hanggang dito. Actually, yung mga nakalipas na panahon hanggang dyan sa may tapat po ng isang malaking department store dito sa Commonwealth Avenue, pero hindi po natin alam kung papayagan din nila hanggang dito sa may St. Peter Parish. Although ito nga yung gagawin nilang first line of defense kung saan dito ho nakadeploy ang may 1,500 pulisya natin. So mula po rito sa Commonwealth Avenue, tabayan na natin ang magiging development pa ngayong araw nito kaugnay ng State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Back to you, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. At para sa mga dumarang sa Commonwealth Avenue, taon-taon na po sakripisyo ang zona dahil sa matinding traffic na naidudulot dyan. Kaya para sa traffic news ngayong araw ng zona at mga kalsadang nakatagdang isa pa para rito, nandun ngayon sa Quezon City Circle si Love Anyover. Love, mararamdaman ba yan? Merong 60 kilometers per hour, di ba? Na speed limit. Di ba? Oo. Tama, Igan. Medyo talagang magsisiksikan ngayon itong mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue kung sakaling mag-uumpisa na itong ating kasi yung nakita naman natin kay Susan, isinara na po yung isang kumbaga yung kabilang lane dyan po sa may harapan ng isang mall. At ito po, paalala naman sa mga motorista, narito na po yung mga ipatutupad na traffic rerouting schemes ng NCRPO para po dito sa zona nga ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw. Simula ngayong kanina actually nag-start yan 5 a.m. isinara po ang northbound lanes ng Commonwealth Avenue, kaya naman nahatiin po ang southbound lane ng Commonwealth Avenue ngayong araw. Mula po sa U-turn slot sa tapat ng Shopwise hanggang sa U-turn slot sa San Simon, 4 na lane po para sa southbound o papuntang Quezon City Circle at 4 na lanes naman para sa counterflow ng northbound lane o papuntang Fairview. Para po sa mga nais umiwas sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, narito naman po ang mga alternatibong ruta. Mula po sa EDSA, kunin po ang Congressional Avenue, pagkatapos kumaliwa po sa Mindanao Avenue, kanan po sa Old Sauyo Road, pagtapos ay kumaliwa sa Chestnut, kaliwa sa Regalado, left turn patungong Commonwealth Avenue. Right turn patungong Dahlia, pagkatapos po ay mag-left turn po ng patungong Commonwealth Avenue. Ang isa pa pong alternatibong ruta, mula po sa Quezon City Circle via North Avenue, kumanan po sa Mindanao Avenue, kaliwa po kumanan sa Old Sauyo Road, pagkatapos ay kumaliwa sa Chestnut, dire-diretso na po yan patungo ng Commonwealth Avenue. Isa pa pong alternatibong ruta ay mula Quezon Memorial Circle via Visayas Avenue, kakaliwa po sa Tandang Sora, pagkatapos po ay kakanan patungong Mindanao Avenue. Para naman po sa mga Commonwealth southbound lane na mga sasakyan, mula Commonwealth Avenue ay kumanan po sa Regalado, pagkatapos ay kanan sa Dahlia, kakaliwa sa Chestnut, kakanan sa Old Sauyo Road, saka po kakaliwa patungong Mindanao Avenue. Ngayong araw, hindi po mawawala ang coding natin. Ang mga coded numbers ay numbers 1 and 2. Paalala po, meron pong 1,500 traffic aids ng MMDA or 1,100 pala traffic aids ng MMDA ang ide-deploy sa Commonwealth Avenue para po umalalay sa ating mga motorista ngayong araw na ito. At yan ang aking pinakahuling update mula dito sa may kahabaan po ng Quezon City Circle. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Love Anyover. Nakatutok naman live mula sa Mendiola sa Maynila ang ating kasamang si Micaela Papa. Mika.
Yes, Igan, ilang oras na nga lang bago nga ikalawang SONA ni Pangulong Noynoy Aquino, pero sa ngayon ay tahimik pa rin dito sa paligid ng Malacanang. Katunayan, na normal pa rin ang sitwasyon sa labas ng Menjola, Nagtahan, Arlegui at Solano Gate ng complex. Gayunman, bilang dagdag seguridad na rin para sa paglabas ni Pinoy mamaya, ginawa ng one-way ang Nagtahan at Arlegui Gate. Ang ibig sabihin nito, Igan, ay yung lagusan papasok lamang ang nakabukas. Dito pa lang sa Mendiola Peace Arch, isang gate lang din ang nakabukas sa ngayon at inaasahang isasara na rin ito sa loob ng ilang oras tulad ng karaniwang ginagawa kapag may kilos protesta. Nakahanda na rin dito sa may Mendiola Peace Arch ang mga barikada para sa mga inaasahang rally mamaya, pero sa ngayon ay wala pa tayong mga namamataang rallyista dito sa lugar. Yan muna ang latest mula sa Mendiola. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, tapos na po ang final draft na magiging talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address mamayang hapon. Ayon po mismo yan kay Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang. Pero, ay wala naman daw di. Tikong pa rin ang bibig ni Secretary Carandang sa iba pang detalye ng talumpati. Ang masasabi lang niya, walang gimmick o human props na kasali sa talumpati ni Pinoy, kundi ang tunay na kalagayan ng bansa sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Ayon naman kay Deputy Presidential Spokesperson na Yusek Abigail Valte, ipapaalala rin ng Pangulo sa bansa ang kanyang naging mandato na supili na ang korupsyon sa gobyerno. Handa naman daw ang Malacanang sa mga batikos sa Pangulo at sa bagsak na gradong ibibigay ng ilang grupo. Anila, ito raw ay kanilang pinakikinggan, pero giit nila may 5 taon pang manunungkulan ng Pangulo at marami pa itong gagawin. Expect the worst na. Kasi sinasabi baka State of the Nation of Arroyo. Ay, hindi naman Dapat ngayon, taon. Kasi ang State of the Nation, ano lagay natin ngayon at ano hihingi mo suporta sa mga member ng Kongreso kasi kailangan ng legislative agenda dyan. Oo. Tsaka targets nga siguro para alam ng tao kung anong maaasahan Pero alam namin mo, for next year. Dapat ipaalala ni Natupad nga ba? Pangulong sa SONA na ang dami na po na ipasang batas ng Kongreso na hindi na i-implementa. Implementation ng program. Dahil una, walang FOI. rules, mga rules dyan o kaya pondo. Oo. Magkatotoo kaya yung wishlist ng iba't ibang mga senador kasi Correct. meron sila mga, syempre gusto sana marinig dun sa talumpati ni President Noy mamaya. Pero syempre nakadepende rin yun kung ano yung mga committees na hinihead nila. Right. Kumbaga lahat tayo merong wish Yes. na marinig galing sa Pangulo at hindi ko alam sa dami ng wish nating Plano. lahat kung maibigay naman niya sa atin Ako, at mabanggit mako-cover niya lahat, lahat. diba? Exactly. At samantala kahapon pa lang, nagpatikim na ng kanilang kilos protesta ang ilang militanteng grupo sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Nagsagawa na ng vigil at kilos protesta ang grupong bayan sa Tandang Sora sa Quezon City. Nagbahay-bahay pa sila para manghikayat ng mga sasali para dito. Ang ibang militanteng grupo, kasado na rin ang mga pagkilos ngayong araw. Hinahanda na ng grupong Ugat Lahi ang isang dambuhalang basag na penoy na ilalagay nila sa taas ng isang US Army Jeep na sumisimbolo raw sa kawalang aksyon ng Administrasyong Aquino sa mga problema sa bansa at pagpapattern ng mga polisiya sa dikta ng Amerika. Ang plano nila ngayong alas 6 ng umaga, magtitipon-tipon na sila sa Luzon Avenue bago tumungo sa batasang pambansa. Ang grupong San Lakas naman nag-lightning blockade sa Quezon Avenue kahapon. Ilan sa kanila may mga dalang kaldero na kanilang kinalampag habang nakahiga sa kalsada. Habang ang grupong Anak Pawis naman, handa na rin ang mga placard na gagamitin. At ang mga estudyante ng UP magpoprotesta rin laban sa pagtapyas ng budget ng mga state university and colleges. Ayan. Ayan na, nakalagay. Isang Ano taon. yun, Hammer? Parang hammer. Ang galing na ng pagkaayos nila. Pero yung sinasabi, 5 taon pa. Di ba? May 5 taon pa, yes. nagmamadali daw sa 1 taon. Pero inaamin nyo rin na matindi yung minana nyo eh. So dapat since day 1, nag-umpisa na agad. Di ba? Wala nang honeymoon. Actually, yung first year, dapat nalatag na talaga. Oh, kasi- kung ano yung umpisa. Like, Yes. for example, mga anti-corruption campaign naman, sinabi Sinabi naman nila, naman may yun, mga oo. nagagawa naman sila. Kasi sa 5 taon po, tignan nyo, sa ikalawang taon, eto, papasok na tayo, Yes. abala na ito sa kampanya para sa susunod na taon. When Lahat ng nakaupo ngayon, yung kung pakinggan ka, pansarili ng lahat yan. 1 taong preparasyon para sa election next year. So yung 5 taon, merong eleksyon pong umaharang dyan. Oo. Siyempre si Pangulong Noy naman, yung mga kapartido niya, kinakailangan manatili sa pwesto para may karagdagan 3 taon pa. Dahil kung maupo dyan mga oposisyon, walang mangyayari na sa... Wala na. Sino hinga niya ngayon tulong? Diba? Kailangan pati member ng Congress, buo.
Yan. At Kaya yun yung tulungan problema, yan. actually binanggit mo dahil yun yung Oo. nagiging national consciousness natin.